Bumukas ang pinto ng conference room at kasabay ng pagpasok ng malamig na hangin, mula sa labas ay ang isang figura ng lalaking matangkad, balingkinita ng katawan at nakasuot ng isang mamahaling dark gray suit. Nanigas ang buong katawan ni Mandy, hindi dahil sa formal na aura nito o sa presensya nitong tila humihigop ng lahat ng atensyon sa silid. Nanigas siya dahil sa amoy ng pabango nito. Isang amoy na pamilyar sa kanya. Isang amoy na 5 taon na niyang pilit na binubura sa kanyang alaala. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin mula sa hawak na folder at nang magtama ang kanilang mga mata, para siyang binuhusan ng isang drum ng nagyayelong tubig. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay tila nakikipagkarera. Hindi siya makahinga. Ang mga matang iyon, ang mainit na ngiti, na biglang naglaho nang makita siya. Ang pamilyar na lungkot sa likod ng mga iyon, hindi siya maaaring magkamali. Ito ang lalaking pilit niyang tinatakbuhan sa kanyang isipan, ang lalaking nagmamay-ari ng mga mata na kaparehong-kapareho ng sa kanyang 2 anak. Si Brent Alcaraz. Kaninang umaga lang, ang mundo ni Mandy ay simple at magulo sa paraang puno ng pagmamahal. "Mama! Si Kiko, inuubos yung hotdog ko," reklamo ni Kai, ang mas seryoso sa kanyang kambal na anak. "Hindi sabi mo share tayo," sagot naman ni Kiko, na puno pa ng kanin ng bibig. Napangiti na lang si Mandy habang isinasali ng gatas sa 2 baso. "Kai, Kiko, dahan-dahan lang sa pagkain at huwag mag-aaway sa harap ng grasya." Inabutan niya ang mga ito ng baso. 5 taong gulang na ang kanyang kambal. 5 taon na rin siyang nag-iisang itinataguyod ang mga ito. Ang bawat araw ay isang laban, sa bayarin sa upa, sa kuryente, sa tubig, at sa mga pangangailangan ng 2 bibong-bibong bata. Pagkatapos niyang bihisan at ihatid ang mga anak sa daycare center na malapit lang sa kanilang inuupahang apartment, dali-dali siyang umuwi para maghanda. Ngayong araw ang pinakamahalagang araw sa buhay niya sa nakalipas na 5 taon. May interview siya. At hindi lang basta interview. Sa Alcaraz Holdings, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Habang namimili ng isusuot na damit, isang simpleng puting blouse at itim na slacks na ilang beses na niyang isinusuot sa mga espesyal na okasyon, biglang tumunog ang kanyang cellphone. "Ana," sagot niya sa matalik na kaibigan. "O, kumusta? Handa ka na ba para sa malaking araw mo?" Masiglang bati nito mula sa kabilang linya. Napabuntong hininga si Mandy. "Kinakabahan ako, Ana. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Temporary secretarial position lang ito, pero kailangan ko talaga to." "Ano ka ba? Kayang-kaya mo yan. Matalino ka, masipag ka, at higit sa lahat, kailangan mong gawin to para kina Kai at Kiko. Isipin mo na lang, kapag natanggap ka, hindi mo na poproblemahin ang pambili ng gamot kapag nagkasakit sila o yung bayad sa field trip." Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Mandy. Iyon ang kanyang sandata, ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. "Salamat, Ana. Sige na, maliligo na ako." Sa loob ng taxi papuntang Makati, hindi niya mapigilang pagmasdan ang naglalakihang mga gusali. Ganito pala ang Maynila. 5 taon na ang nakalipas mula nang talikuran niya ang syudad na ito. Dala ang isang durog na puso at isang sikretong nagsisimula pa lang mabuo sa kanyang sinapupunan. Bumalik lang siya para bigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Ang interview kasama ang HR manager ay naging maayos. Nakita niya ang paghanga sa mga mata ng ginang habang binabasa nito ang kanyang resume. Nagtapos siya ng kolehiyo habang nagtatrabaho bilang isang online assistant at habang nag-aalaga ng kambal. "You are very impressive, Miss Flores," sabi ng manager. "Ang kailangan namin ay isang taong mabilis matuto at masipag. At base sa mga records mo, I think you are perfect for the job." Ang final say na lang ay manggagaling sa bagong CEO.
He wants to personally meet all new hires, kahit temporary pa. Isang alon ng pag-asa ang bumalot sa puso ni Mandy. Ito na ba yon? Ang sagot sa kanyang mga dalangin? Hintayin mo lang siya rito, Miss Flores. Papunta na siya. At iyon na nga. Ang pagbukas ng pinto. Ang pamilyar na amoy. Ang mga matang puno ng gulat at pagkalito. Nakatayo ngayon sa harap niya si Brent Alcaraz, hindi bilang isang malungkot na estranghero sa isang maulang gabi sa bar, kundi bilang ang makapangyarihang CEO ng Alcaraz Holdings. At siya, si Mandy Flores, ay isang hamak na aplikante lamang, isang ina na may dalang sikreto na kamukhang-kamukha ng lalaking nasa harap niya. Nabasag ang katahimikan ng magsalita ang HR manager. Sir Brent, this is Mandy Flores, one of the applicants for the temporary secretarial position. Hindi inalis ni Brent ang kanyang mga mata mula kay Mandy. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Naramdaman ni Mandy ang pangingilid ng kanyang mga luha, pero pinigilan niya ito. Hindi siya maaring maging mahina. Hindi ngayon. May sinabi si Brent sa HR manager na hindi na narinig ni Mandy. Ang tanging naintindihan niya ay ang pagtayo ng ginang at ang magalang nitong pag-alis sa silid na iniwan silang dalawa. Silang dalawa na lang. Sa wakas, humakbang ito palapit sa mesa. Ang bawat yabag ng mamahalin nitong sapatos ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Huminto ito sa kanyang harapan, ang mga matay puno ng mga tanong na hindi nito masabi. Miss Flores, right? Napatangulang si Mandy. Hindi magawang magsalita. Sumandal ito sa mesa, ang mga braso'y nakakrus sa dibdib. Malamig ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa komplikadong emosyon. We need to talk in my office now. Isinara ni Brent ang pinto ng kanyang opisina. Ang marahan na pag-click ng seradura ay tila isang malakas na dagundong sa loob ng silid na nababalot ng katahimikan. Pinagmasdan niya ang babaeng nasa harap niya. Si Mandy Flores, 5 taon. 5 mahahabang taon siyang pinagmamasdan nito sa kanyang isipan. Ang babaeng naka-pink na bestida, basang-basa ng ulan, na may ngiti na kayang magpaliwanag sa pinakamadilim na gabi. Ang babaeng nag-iwan sa kanya ng isang alaala na parehong matamis at mapait. Pero ang Mandy Flores na nasa harap niya ngayon ay iba. Ang dating mahahabang buhok nito ay hanggang balikat na lang. Ang mga mata nito, bagamat pareho pa rin ang hugis, ay napalitan ng pag-iingat at takot. Wala na ang bakas ng kalungkutan na nakita niya noon. Napalitan ito ng pader na tila napakahirap gibain. Umupo siya sa kanyang swivel chair. Ang mga matay hindi inaalis sa kanya. Have a seat, Miss Flores. Umupo si Mandy sa silyang nasa harap ng kanyang mahogany desk. Diretso ang likod. Ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Para siyang isang sundalong naghihintay ng hatol. Hindi alam ni Brent kung saan magsisimula. Anong sasabihin niya? Naaalala mo ba ako? Ako yung lalaki sa bar 5 taon na ang nakalipas. Hinanap kita. Masyadong katawa-tawa. Naalala niya ang gabing iyon. Kagagaling lang niya sa isang mainit na pagtatalo nila ng kanyang ina, si Doña Felina Alcaraz. Brent, you have to be serious about this. The Sandovals are our biggest partners. An alliance with them through marriage with Katrina will solidify our empire. Bulyaw nito sa telepono. Ma, I don't love her. It's a business transaction, not a marriage. Pagod niyang sagot. Love? Don't be naive, anak. Love doesn't run a multi-billion peso company. Duty does. Pagkatapos ng tawag na yon, pakiramdam ni Brent ay nasasakal siya. Umalis siya sa mansyon, nagmaneho ng walang direksyon, hanggang sa napadpad siya sa isang maliit at hindi kilalang bar sa Quezon City. Doon niya nakita si Mandy, umiiyak sa isang sulok. Nag-aalangan man ay nilapitan niya ito. At sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at malungkot na musika, nag-usap sila. Hindi tungkol sa kung sino sila o kung anong mayroon sila. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap,
sa mga kabiguan, at sa bigat na kanilang pinapasan. Sa gabing iyon, hindi siya si Brent Alcaraz, ang tagapagmana. Isa lang siyang lalaking nakahanap ng karamay sa isang babaeng mas malungkot pa sa kanya. Kinabukasan, wala na ito. Ang tanging naiwan ay isang maliit na piraso ng tissue paper na may pangalan. Mandy, walang apelyido, walang numero. At mula noon, hinanap niya ito. Sir? Nagising si Brent mula sa malalim na pag-iisip. Napatingin siya kay Mandy na ngayon ay may bahid ng pag-aalala sa mukha. Tumikim siya para ibalik ang kanyang kumpiyansa. My apologies, Miss Flores. I was just reviewing your file in my head. Isang pagsisinungaling. Ang tanging laman ng isip niya ay ang mga alaala. Tumayo siya at naglakad papunta sa minibar sa gilid ng kanyang opisina para kumuha ng isang basong tubig. Mula roon, tanaw niya ang refleksyon ni Mandy sa salaming bintana. Nakita niya itong yumuko, kinuha ang cellphone mula sa bulsa. Mabilis na nag-type ang mga daliri nito at pagkatapos ng ilang sandali, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngingiting totoo at puno ng pagmamahal. Isang ngiting hindi para sa kanya. Nag-init ang kanyang mga pisngi sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sino ang kausap niya? Isang kaibigan? O isang kasintahan? Dala ang baso ng tubig, dahan-dahan siyang lumakad pabalik sa kanyang lamesa. Sinadya niyang dumaan sa likuran ng silya ni Mandy, kunwari may tinitingnan sa bookshelf. At sa isang saglit na yon, nakita niya ang screen ng cellphone nito. Hindi ito text, isa itong video call. At sa screen, dalawang maliliit na batang lalaki ang masayang kumakaway. Ang isa ay seryoso ang mukha, habang ang isa naman ay may malaking napamangiti na nagpapakita sa mga bungi nitong nangipin. Mama, uwi ka na po agad ha? Sabi ng seryosong bata. May pasalubong po kaming T-Rex. Sigaw naman ng isa. Halos mabitawan ni Brent ang hawak na baso. Nanigas ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang mga mukhang iyon, ang hugis ng mga mata, ang linya ng panga, ang maliliit na ilong. Para siyang nakatingin sa dalawang maliliit na bersyon ng sarili niya sa isang lumang litrato. 5 taon. Sabi niya sa resume, 5 taon na siyang single mother. 5 taon. Saktong-sakto sa panahon mula noong gabing iyon. Hindi maari. Mabilis siyang bumalik sa kanyang upuan. Inilapag ang baso na medyo nanginginig pa ang kamay. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang mag-isip. Kung totoo ang hinala niya, kung ang mga batang iyon ay isang malakas na takot ang biglang bumalot sa kanyang puso. Takot na baka sa sandaling malaman ni Mandy na alam na niya o kahit na naghihinala lang siya, ay bigla na lang itong mawawala ulit. Katulad ng ginawa nito, 5 taon na ang nakalipas. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi sa pagkakataong ito. Kailangan niya ng paraan para manatili ito sa tabi niya. Isang paraan na hindi ito makakatanggi. Mabilis na nag-isip ang kanyang utak. Isang ideya ang biglang pumasok. Isang ideya na desperado. Oo, pero sa tingin niya ay epektibo. Binuksan niya ang kanyang laptop, nag-type ng mabilis. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang personal na abogado sa intercom. George, I need you to draft a new employment contract. Temporary, 6 months. Standard clauses, but add a non-negotiable penalty clause for breach of contract. Make it substantial, 7 figures. Send it to my email in 5 minutes. Habang naghihintay, muli siyang tumingin kay Mandy. Nakatungo na ito ngayon. Itinatago ang cellphone. Halatang-halata ang kaba sa buong katauhan nito. So, Miss Flores, panimula niya, sinisikap na gawing normal at professional ang kanyang boses. The company is in a very critical transition period. The role you applied for, while temporary, is extremely vital. It requires utmost commitment and discretion. Tumango-tango si Mandy, ang mga matay nakapako sa lamesa.
I need someone who will stay for the entire duration of the contract. No sudden resignations, no unexplained absences. The company cannot afford any disruptions right now. Dumating ang email mula sa kanyang abogado. Binuksan niya ito, mabilis na binasa, at ipinadala sa printer. Tumayo siya at kinuha ang 2 pahinang dokumento na mainit-init pa. Inilapag niya ito sa lamesa sa harap ni Mandy kasama ang isang mamahaling pluma. "This is your employment contract." Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. "It's standard procedure for positions with access to sensitive company information." Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Mandy habang binabasa nito ang mga nakasulat. Ang pagkalito ay dahan-dahang napalitan ng gulat at pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang tingin. Nanlaki ang mga mata nito nang makarating sa bahagi ng penalty clause. 1 million pesos? Bulong nito, ang boses ay nanginginig. Para sa isang temporary position, hindi. Hindi ito tama. Tumingin ito sa kanya. Ang mga matay puno ng akusasyon. This is not a contract. This is a trap. Hindi kumurap si Brent. Pinanatili niya ang kanyang malamig na ekspresyon kahit na sa loob-loob niya ay nagmamakaawa siyang sana ay pumayag ito. "That's the offer, Miss Flores. It's non-negotiable. I need your absolute commitment." Nakita niya ang pagtatalo sa mukha ni Mandy, ang pangangailangan sa trabaho at ang takot sa kontratang nasa harap nito. Nakita niya ang paglunok nito, ang paghigpit ng hawak sa laylayan ng kanyang palda. Ilang minuto silang nagkatitigan, isang giyera ng mga titig na puno ng mga non-said na salita. Sa huli, napabuntong hininga ito. Isang buntong hininga ng pagsuko, kinuha nito ang pluma, at sa nanginginig na kamay, pinirmahan nito ang kontrata. Hindi nakaramdam ng tagumpay si Brent. Sa halip po may isang kirot ang kanyang naramdaman. Kakasungkit lang niya ng isang paraan para manatili ito malapit sa kanya. Pero sa parehong pagkakataon, pakiramdam niya ay lalo niya lang itinulak palayo ang puso nito. "Sign it, Miss Flores, or you can forget about this job," sabi niya sa isang dutkoat na boses na nagtatago sa ilalim ng lahat ng desperasyon. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinulat niya sa kontrata ay tila sinlaki ng isang blok ng semento. Pakiramdam ni Mandy, hindi siya pumirma sa isang kasunduan sa trabaho. Pumirma siya sa isang sentensya. 6 na buwan. 6 na buwan ng pagkakakulong sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Brent Alcaraz. Pero habang pauwi siya sakay ng bus, yakap ang bag na naglalaman ng kanyang kopya ng kontrata. Isang imahe lang ang nasa isip niya. Ang 2 munting mukha ni Kai at Kiko. Ang kanilang mga ngiti. Ang kanilang mga halakhak. "Para sa inyo to, mga anak." Bulong niya sa sarili. Titiisin ni Mama ang lahat. At yun ang naging mantra niya sa mga sumunod na araw. Pumapasok si Mandy sa opisina bago pa man dumating ang karamihan. Nililinis niya ang mesa ni Brent, inaayos ang schedule nito, at inihahanda ang lahat ng dokumentong kakailanganin nito para sa araw na yon. Ang kanyang mga kilos ay mechanical, mabilis, at perpekto. Ang kanyang pakikitungo kay Brent ay profesional, ngunit malamig. "Good morning, sir. This is your schedule for the day. Your first meeting is at 9 a.m. Sasabihin niya nang hindi tumitingin sa mga mata nito. "Thank you, Mandy." Sagot naman ni Brent. Ang boses ay laging may bahid ng pagsubok na basagin ang pader na itinayo niya. Ngunit hindi niya ito hinahayaan. Kung may mga utos si Brent, tinatanguan niya lang ito. Kung may mga tanong ito na hindi konektado sa trabaho, sinasagot niya ito sa pinakamaikling paraan na posible. Sa isip niya, malinaw ang lahat. Isa itong laro para kay Brent Alcaraz. Marahil ay nabored ito sa buhay mayaman niya at gusto lang siyang paglaruan. O baka naman may mas malalim itong motibo na may kinalaman sa kanilang nakaraan. Ano man iyon, sigurado si Mandy sa isang bagay. Hindi siya magpapatalo, hindi na ulit. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga papeles, isang matikas na babae
na nasa mga huling bahagi ng kanyang 50s ang biglang pumasok sa executive area. Nakasuot ito ng isang mamahaling ruby red dress at ang bawat alahas sa katawan nito ay sumisigaw ng kayamanan. Ang mga empleyadong nakakita sa kanya ay biglang napatayo at bumati ng may paggalang at takot. Tumayo ito sa harap ng mesa ni Mandy. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila sinusuri ang halaga ng bawat hibla ng kanyang damit. "And who might you be?" tanong nito. Ang boses ay matinis at puno ng awtoridad. Bago pa man makasagot si Mandy, bumukas ang pinto ng opisina ni Brent. "Ma, what are you doing here?" tanong ni Brent halatang nagulat. "Binibisita lang ang aking nag-iisang anak," sagot ni Doña Felina, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Mandy. "I see you have a new face around here, Brent. She's Mandy Flores, my temporary secretary," paliwanag ni Brent. Isang maliit at mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Felina. Temporary. Tumingin itong muli kay Mandy. "Magtrabaho ka ng mabuti, iha. Mahirap na sa panahon ngayon. Masyado ng maraming ambisyosang tao na gagawin ang lahat para lang umangat sa buhay." Ang mga salita ay tila mga karayom na tumusok sa puso ni Mandy. Iyon ay isang malinaw na insulto, nakabalot sa isang tila inosenteng payo. Ngumiti lang si Mandy ng pilit. "Makakaasa po kayo, ma'am." Pagkapasok ni Doña Felina sa opisina ni Brent, narinig ni Mandy ang malakas na pagtaas ng boses nito, bagamat hindi niya maintindihan ang mga salita. Nanatili siyang nakaupo, ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kanyang mesa. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa nakaraan, sa araw na isinampal sa kanya ng pamilya ni Marco kung gaano siya kahirap at hindi karapat-dapat. Nang matapos ang araw, si Mandy ang unang-unang nagligpit ng gamit. Kailangan na niyang makalayo sa lugar na yon. Kailangan niyang mayakap ang kanyang mga anak. "Mandy," tawag ni Brent habang palabas ito ng opisina. Huminto si Mandy ngunit hindi lumingon. "Yes, sir?" "About my mother. Huwag mo na lang siyang pansinin." "Wala po yon, sir. Trabaho ko lang po ang ginagawa ko," malamig niyang sagot. Naglakad siya ng mabilis palabas ng gusali, papalayo sa mga matang mapanuri, papalayo sa mga alaalang bumabalik. Ang tanging gusto niya ay ang yakap ng kanyang mga anak. Nang makalabas siya sa lobby, nakahinga siya ng maluwag. Gabi na, at ang mga ilaw ng syudad ay nagsisimula ng magliwanag. Humakbang siya papunta sa sakayan ng bus. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang itim at makintab na luxury car ang biglang huminto sa mismong tapat niya. Tila isang pader na humarang sa kanyang daraanan. Bumaba ang bintana nito. Sa loob, isang magandang babae na nakasuot ng eleganteng bestida ang nakatingin sa kanya. May isang mapagmataas na ngiti sa mga labi. Ang mukha nito ay pamilyar. Marahil ay nakita na niya sa mga society magazine. "Excuse me?" sabi ni Mandy. Sinubukang lumakad palibot sa sasakyan, pero hinarangan siya ng pinto na biglang bumukas. Bumaba ang babae mula sa sasakyan. Ang bango ng mamahalin nitong pabango ay sumalakay sa hangin. Inayos nito ang kanyang buhok habang tinitingnan si Mandy na parabang isa itong dumi sa kanyang sapatos. "So, you're the new temporary secretary?" tanong nito. Ang bawat salita ay may halong pangiinsulto. Tumingin ito sa suot ni Mandy, mula sa luma nitong sapatos hanggang sa mumurahing bag. "Brent has interesting taste, I must say." Hindi nagsalita si Mandy. Ayaw niyang magbigay ng anumang reaksyon na ikasisiya ng babae. Itinaas ng babae ang kanyang kamay, ipinapakita ang isang malaking diamanting singsing sa kanyang daliri. "I don't think we've been properly introduced. I'm Katrina Sandoval." Huminto ito ng isang saglit, hinahayaan ang pangalan na tumatak sa isip ni Mandy bago idinugtong ang mga salitang wawasak sa anumang natitirang pag-asa sa puso nito. "Brent's fiancé." Mula sa bintana ng kanyang opisina sa ika-30 palapag,
Kitang-kita ni Brent ang eksena sa ibaba. Ang marangyang sasakyan ni Katrina, ang pagbaba nito na puno ng kayabangan, at si Mandy na nakatayo roon, mag-isa at tila walang kalaban-laban. Isang pamilyar na inis ang kumulo sa kanyang dugo. Katrina, laging nasa maling lugar, sa maling pagkakataon. Mabilis siyang lumabas ng opisina, hindi na nag-abalang magpaalam sa mga empleyadong nakatingin. Bawat hakbang niya sa elevator paibaba ay kasabay ng paghigpit ng kanyang panga. Ang usapan nila ng kanyang ina kanina ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. At ngayon, si Katrina naman ang gumagawa ng eksena. Paglabas niya ng lobby, eksakto sa pandinig niya ang mga huling salita ni Katrina. Brent's fiancé. That's enough, Katrina. Ang boses ni Brent ay malamig at matalas, na pumutol sa tensyonadong hangin. Sabay na napalingon ang dalawang babae sa kanya. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Katrina at isang emosyon na hindi niya mabasa sa mga mata ni Mandy. Isang halo ng gulat at pagkadismaya. Brent, darling, I was just introducing myself to your secretary. Malambing na sabi ni Katrina. Agad na kumapit sa braso niya. Marahan ngunit mariin na inalis ni Brent ang kamay nito. Umuwi ka na, Katrina. We'll talk some other time. But now, utos niya, ang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa argumento. Nawala ang nangiti sa mukha ni Katrina. Pinalitan ito ng pagkayamot. Padabog itong pumasok sa kotse at pinaharurot ito paalis. Naiwan silang dalawa ni Mandy sa gitna ng sidewalk. Nag-iwas ito ng tingin at nagsimulang maglakad. Mandy, wait! Pigil niya. Hinawakan ito ng bahagya sa siko. Agad itong umigtad na para bang napaso. Sir? Napabuntong hininga si Brent. Kailangan niyang linawin ang lahat. What she said, it's not true. Walang engagement, it's just my mother's wish. Tumingin sa kanya si Mandy at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kislap ng galit sa mga mata nito. Isang malamig at tahimik na galit. Hindi niyo po kailangang magpaliwanag sa akin, sir. Empleyado niyo lang ako. Pagkatapos ay tumalikod na ito at nagpatuloy sa paglalakad. Para siyang sinampal. Ang bawat salitang sir at po ay isang pader na lalong tumataas sa pagitan nila. Hindi siya papayag na ganito matapos ang gabi. Dali-dali siyang pumunta sa parking lot, kinuha ang kanyang sasakyan at minaneho ito papunta sa direksyon kung saan naglalakad si Mandy. Huminto siya sa tabi nito. Get in! Ihahatid na kita. Umiling si Mandy. Wag na po sir. Magbubus na lang ako. It's late and it's not safe. Pumasok ka na. That's an order. Ginamit niya ang kanyang awtoridad bilang huling baraha. Nag-aalangan man, pumasok din si Mandy sa shotgun seat. Ang biyahe ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang tunog lang ng makina at ng mga sasakyan sa labas ang maririnig. Pinagmamasdan ni Brent si Mandy mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Ang refleksyon ng mga ilaw ng syudad ay dumadaan. Sa mukha nitong walang emosyon. Ano bang iniisip niya? Galit ba siya? Natatakot? O manhid na lang talaga? Sa kanto na lang po, sabi nito nang makarating sila sa isang pamilyar na lugar. Ito ang lugar kung saan niya ito unang nakita 5 taon na ang nakalipas. Ihininto niya ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Aalisin na sana ni Mandy ang seatbelt nang bigla, Mama! Mama! 2 maliliit na boses ang sabay na sumigaw mula sa isang eskinita. 2 maliliit na figura ang tumakbo papalabas, dire-diretso patungo sa sasakyan. Kai! Kiko! Anong ginagawa niyo rito sa labas? Di ba sabi ko hintayin niyo ako sa loob? Nag-aalalang sabi ni Mandy habang binubuksan ang pinto. Napatigil ang 2 bata nang makita si Brent sa driver's seat. Sabay silang napatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay malaki at puno ng pagtataka. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Brent Alcaraz ay gumuho. Ang mga mata,
ang hugis ng mukha, ang paraan ng pagtayo ng batang mas seryoso. Ang ngiti ng batang mas bibo, para siyang tinamaan ng kidlat. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay huminto. Lahat ng pagdududa, lahat ng tanong, lahat ng 5 taon ng paghahanap at pagtataka. Nasagot lahat sa isang iglap. Nakita ni Mandy ang reaksyon sa kanyang mukha. Ang pagkagulat, ang pagkatuklas, ang unti-unting pagkaunawa. Isang alon ng purong takot ang biglang bumalot sa mukha ni Mandy. Agad niyang hinila ang 2 bata sa likod niya na para bang isang inang leon na prinoprotektahan ang kanyang mga anak mula sa panganib. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon nang sabihin niya ang mga salitang tumusok sa puso ni Brent na parang isang punyal. "Huwag kang lalapit sa mga anak ko, Mr. Alcaraz." Hinila niya ang mga bata papasok sa madilim na eskinita at naglaho. Naiwan si Brent sa loob ng kanyang kotse, nakatitig sa kawalan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang makina ng sasakyan ay umaandar pa. Pero ang mundo niya ay ganap na huminto. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga maliliit na mukha. Ang mga mata nila. Ang mga mata niya. Dahan-dahan, isang salita, isang katotohanan ang namutawi sa kanyang mga labi sa isang halos hindi marinig na bulong. "Mga anak." Ang tibok ng puso ni Mandy ay mas malakas pa sa yabag ng kanyang mga paa habang hila-hila niya ang kambal papasok sa eskinita. Hindi siya lumingon. Hindi niya kailangang lumingon para malaman na nakatingin pa rin si Brent. Ramdam niya ang mga mata nito na tila nakatutok sa kanyang likuran, puno ng mga tanong na alam niyang hindi na niya matatakasan. "Mama, sino po yung kasama niyo?" tanong ni Kai. Ang kanyang boses ay seryoso. "Ang gwapo niya, Mama. Parang yung bida sa cartoon." Masayang sabi naman ni Kiko. Hindi sumagot si Mandy. Pinapasok niya ang mga bata sa kanilang maliit na apartment at agad na isinara at nilock ang pinto. Sumandal siya rito. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang paghinga. Nakita na niya. Nakita na ni Brent ang lahat sa mukha ng mga anak niya. Ang katotohanang 5 taon niyang itinago at iningatan ay nabunyag na sa isang iglap. Ang buong gabi ay hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang itsura ng mukha ni Brent. Ang gulat, ang pagkalito, ang dahan-dahang realisasyon. Anong gagawin niya ngayon? Paano niya haharapin si Brent bukas? Kinabukasan, pumasok si Mandy sa opisina na parang isang kriminal na naghihintay ng kanyang hatol. Bawat pagbati ng mga empleyado ay tila isang akusasyon. Bawat tingin ay tila isang panghuhusga. Nadatnan niya si Brent na nakatayo malapit sa bintana ng opisina nito, nakatalikod sa pinto. "Sir," bati niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay may itim na bilog sa ilalim. Patunay na hindi rin ito nakatulog. Ang dating malamig at professional na aura nito ay napalitan ng isang bagay na mas matindi, mas personal. "We need to talk," sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Sumunod si Mandy papasok sa opisina nito. Isinara ni Brent ang pinto. Sa pagkakataong ito, hindi lang katahimikan ang namayani sa pagitan nila, kundi isang mabigat na tensyon na halos nahihipo. "They're 5 years old," panimula ni Brent. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Tumango si Mandy. 5 taon, Mandy. Bakit? Ang sakit sa boses nito ay hindi maitatago. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Napayuko si Mandy. Anong isasagot niya? Dahil natakot ako? Dahil durog na durog ako noon at hindi ko na alam ang gagawin ko? Dahil paano ko hahanapin ang isang estranghero na ang tanging alam ko lang ay ang lungkot sa kanyang mga mata? Hindi ko po alam kung paano. Halos pabulong niyang sagot. Hindi ko kayo mahanap.
You could have tried. Medyo tumaas ang boses ni Brent. You didn't even try. At anong sasabihin ko? Na hi, ako yung babae sa bar. Buntis ako at ikaw ang ama. Sagot ni Mandy, ang pait ay gumuhit sa kanyang boses. Sa tingin mo ba may maniniwala sa akin? O iisipin lang ng lahat na isa akong oportunista na gusto lang ng pera? Natahimik si Brent. Pinalaki ko sila ng mag-isa. Patuloy ni Mandy. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ako ang nagpuyat kapag may sakit sila. Ako ang nagtrabaho para may makain sila. Ako lang Mr. Alcaraz, kaya wala kang karapatang sumbatan ako ngayon. Ang mga salitang yon ay tumama kay Brent. Nakita niya ang paglambot ng kanyang ekspresyon na napalitan ng pagsisisi, ngunit ang takot sa puso ni Mandy ay mas malakas kaysa sa kanyang galit. Kung gusto niyo silang kunin sa akin. Nabasag ang kanyang boses. Parang awa niyo na. Huwag. Sila na lang ang mayroon ako. Ang ideya na ilalayo sa kanya sina Kai at Kiko ay isang bangungot. Mas gugustuhin pa niyang mamatay. Lalapitan sana siya ni Brent, ngunit umatras siya. Hindi ko sila kukunin sa'yo, Mandy. Mahinang sabi ni Brent. Hinding-hindi. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang lahat. Ang dating professional na distansya sa pagitan nila ay napalitan ng isang awkward na pag-iingat. Sinusubukan ni Brent na kausapin siya tungkol sa mga bata, ngunit laging umiiwas si Mandy. Hanggang sa isang araw, inanunsyo ng kumpanya ang kanilang taunang Family Day, isang malaking pagdiriwang para sa lahat ng empleyado at kanilang mga pamilya. Obligado ang lahat na dumalo. Kinutuban si Mandy at hindi nga siya nagkamali. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng gamit para umuwi, nilapitan siya ni Brent. About the company's Family Day. Panimula nito. Hindi po kami makakapunta. Mabilis na sagot ni Mandy. It's mandatory, Mandy. And I want to meet them properly, this time as their father. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa dibdib ni Mandy. Kasabay nito, nagsimulang kumalat ang mga chismis sa opisina. Dahil sa madalas na pag-uusap nila ni Brent sa loob ng opisina at dahil sa insidente sa party noon, marami na ang naghihinala. Isang katrabaho ang lumapit sa kanya habang nasa pantry. Grabe ka, Mandy, sabi nito na may halong inggit. Swerte mo kay Sir Brent ha, halatang halata na may gusto sa'yo. Ikaw na talaga ang aangat sa kahirapan. Ang mga salita ay simple, pero para kay Mandy, iyon ay isang sampal. Ang araw ng Family Day ay dumating sa isang magandang resort na pag-aari ng mga Alcaraz. Napilitan si Mandy na isama ang kambal at doon, sa gitna ng kasiyahan, muling nag-cruise ang kanilang mga landas. Si Katrina na nakakapit kay Brent na parang linta at si Doña Felina na ang mga mata ay laging nakamasid. Habang naglalaro ang mga bata, sinadya ni Katrina nalapitan si Mandy na may dalang baso ng orange juice. Oops, sorry. Sabi ni Katrina habang aksidenteng natapon ang laman ng baso sa puting blouse ni Mandy. Hindi kita napansin. Masyado ka kasing simple. Ang lahat ng tao sa paligid ay napatingin sa kanila. Ang kahihiyan ay bumalot kay Mandy. Pero bago pa man siya makapagsalita, isang boses ang namagitan. I think you owe my secretary an apology, Katrina. Si Brent, nakatayo ito sa likod ni Mandy. Inalis nito ang suot na jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Mandy para takpan ng mantsa. Tiningnan nito si Katrina ng malamig na tingin. Isang tingin na nagpapahiwatig ng babala. Ang eksena ay nakuha ang atensyon ng lahat, kasama na si Doña Felina na nanonood mula sa malayo. Ang mukha ay nagdidilim sa galit. Tumakbo si Mandy papuntang banyo, hindi dahil sa natapong juice, kundi dahil sa kahihiyang nararamdaman niya. Bakit kailangang mangyari ito sa harap ng napakaraming tao? Habang nasa loob siya, nanginginig at pinipigilan ang pag-iyak,
tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Nanginig ang kanyang mga kamay nang mabasa niya ang laman nito. Kamusta, Mandy? Balita ko masaya ka na sa bago mong buhay. Namiss mo ba ako? Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang pangalan na kinamumuhian niya. Marco. Nakatitig si Mandy sa screen ng kanyang cellphone. Ang pangalan ni Marco ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Pinilit niyang isipin na baka nagkamali lang siya ng numero o baka isa lang itong masamang biro. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya, ang multo na akala niya ay nailibing na niya ay nagbalik. Sinubukan niyang baliwalain ang mensahe. Binura niya ito. Humininga siya ng malalim at sinabing, hindi niya ako magagambala, hindi na. Pinilit niyang kumilos na parang walang nangyari sa mga sumunod na araw. Ibinuhos ang lahat ng atensyon sa trabaho at sa kanyang mga anak. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang mailap. Isang hapon, paglabas niya ng gusali para mananghalian, isang pamilyar na figura ang nakatayo sa tabi ng isang poste. Nakangiti sa kanya na para bang wala silang masamang pinagdaanan. Si Marco. Mas payat ito ngayon at may mga guhit ng pagod sa mukha. Pero ang ngiti, ang mapanlinlang na ngiti nito ay parehong-pareho pa rin. Mandy, bati nito. Ang boses ay malambing na parang pulot. Ang ganda mo pa rin, lalo kang gumanda. Automatikong napaatras si Mandy. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Binibisita ka, syempre. Nabalitaan ko kasing dito ka na nagtatrabaho. Ang galing mo talaga. Nakaahon ka na. May bahid ng pang-uuyam sa huling mga salita nito. Gusto ko lang sanang mangumusta. Lalo na sa, alam mo na, wala tayong dapat pag-usapan. Matigas na sabi ni Mandy. Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad palayo. Sayang naman, pahabol ni Marco. Sapat lang ang lakas para marinig niya. Gusto ko pa sanang makita ang mga anak natin. Ang mga salitang yon ay nagpatigil kay Mandy sa kanyang paglakad. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Paano niya nalaman? POV, Brent Alcaraz. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita ni Brent ang lahat. Nakita niya ang paglapit ng isang lalaki kay Mandy. Nakita niya ang pag-atras ni Mandy. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila. Pero sapat na ang lengguwahe ng kanilang mga katawan para malaman niyang hindi ito isang simpleng pagkikita. Sino ang lalaking iyon? Isang kaibigan? Isang manliligaw? Isang mainit at hindi pamilyar na damdamin ang kumulo sa loob niya. Pagseselos at galit. Galit dahil may ibang lalaking nagagawang takutin ang babaeng ina ng kanyang mga anak. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang kamao. Maya-maya pa, umalis na ang lalaki at pumasok na si Mandy sa gusali na namumutla. Gusto niya itong tanungin, pero alam niyang itataboy lang siya nito. Makalipas ang isang oras, tumawag ang receptionist sa kanyang intercom. Sir, may bisita po kayo. Mr. Marco Sandoval daw po. Kapatid daw po ni Miss Flores. Nagkamali ang receptionist. Hindi Sandoval ang apelyido ni Mandy, pero sinabi nitong kamag-anak ito, kaya't pinapasok niya. Isang lalaking nakangiti ang pumasok sa kanyang opisina. Ito ang lalaking kausap ni Mandy kanina. Mr. Alcaraz, isang karangalan. Sabi nito, inilahad ang kamay. Hindi ito tinanggap ni Brent. Who are you? Diretsahan niyang tanong. Marco Reyes po. Pagtatama nito sa sarili, tila hindi apektado sa pagiging malamig ni Brent. Ako po. Isang mahalagang bahagi ng nakaraan ni Mandy. Umupo si Marco sa silya sa harap ng mesa ni Brent na para bang kanya ang lugar. Nakita ko kayo sa family day. Nakakatuwa. Mukha kayong isang masayang pamilya, lalo na yung dalawang bata. Napakabibo. Kamukhang kamukha ng nanay nila. Ang bawat salita ay may dalang pahiwatig. Sinusubukan siya ng lalaking ito. What do you want? Tanong ni Brent
Ang pasensya niya ay nauubos na. Sumandal si Marco sa upuan. Ang ngiti ay nawala at napalitan ng isang mapanuring tingin. Alam niyo, Mr. Alcaraz, mahirap ang buhay. At lalong mahirap kapag may responsibilidad kang tinatakbuhan. Mabuti na lang at nandyan ka para tulungan si Mandy. Kawawa naman siya kung mag-isa niyang pinalaki ang dalawang bata. Di ba? Naintindihan na ni Brent, hindi ito simpleng pagbisita. Ito ay isang banta. Kung may kailangan ka, sabihin mo na, sabi ni Brent. Diretsahan pala kayo, ano? Tumawa si Marco. Gusto ko lang naman sana ng kaunting tulong para makapagsimula ulit. Para hindi ko na kailangang gambalain pa ang tahimik na buhay ni Mandy at ng mga anak namin. Idiniin ni Marco ang salitang namin na tila isang patalim na ibinaon sa dibdib ni Brent. Alam ni Brent ang totoo. Alam niyang siya ang ama. Pero ang lakas ng loob ng lalaking ito na angkinin ang mga bata. Nagamitin sila bilang kasangkapan para mangilkil. Ito ang nagpabuwag sa natitira niyang pasensya. Tumayo si Brent, ibinagsak ang parehong kamay sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Get out! Hindi na tinag si Marco. Sa halip, dahan-dahan itong tumayo. Inaayos ang gusot sa kanyang mumurahing polo. Pinapaalis mo na agad ako, boss? Hindi pa nga tayo nagkakasundo sa presyo. I said get out! Madiin na ulit ni Brent. Ang boses ay mababa, pero nanginginig sa galit. Before I call security and have you dragged out like the trash that you are. Tinaas ni Marco ang kanyang mga kamay na parang sumusuko. Okay? Okay. Chill ka lang. Aalis na. Naglakad ito papunta sa pinto. Pero bago lumabas, lumingon muli ito kay Brent. Ang nangiti sa mukha nito ay naglaho, napalitan ng isang seryosong banta. Pag-isipan mo, Mr. Alcaraz, maraming pwedeng mangyari. Sayang naman kung masisira ang magandang imahe ng kumpanya nyo at ng paborito mong sekretarya. Pagkasara ng pinto, napaupo si Brent. Hinilot niya ang kanyang sentido. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang head ng security. I want full surveillance on Mandy Flores and find out everything about a man named Marco Reyes. Everything. POV Mandy Flores. Sa labas, sa kanyang cubicle, hindi mapakali si Mandy. Nakita niyang lumabas si Marco mula sa opisina ni Brent. Nginitian siya nito nang nakakaloko bago sumakay sa elevator. Gusto niyang sumuka. Ang kaba sa dibdib niya ay hindi tumitigil. Ano ang sinabi niya kay Brent? Alam na ba ni Brent ang tungkol sa nakaraan nila? Sinubukan niyang mag-focus sa trabaho pero nanginginig ang mga daliri niya sa keyboard. Ting! Isang notification mula sa kanyang cellphone. Kinuha niya ito ng dahan-dahan, takot sa kung ano ang makikita. Isang picture message mula kay Marco. Pagkabukas niya ng larawan, halos mabitawan niya ang telepono. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatakip siya ng bibig para pigilan ang pagsigaw. Litrato ito ni Nakay at Kiko. Naglalaro sa parke kasama ang yaya nila. Kuha ito kanina lang. Malapit na malapit. Ibig sabihin, nandoon si Marco. Nakalapit siya sa mga anak niya nang hindi nila alam. Sa ilalim ng litrato, may kasamang mensahe. Ang cute ng mga anak natin. No? Sayang naman kung lalaki silang walang ama. Ano kaya ang sasabihin ng CEO mo kung malaman niyang inaangkin ko sila? Magkita tayo mamaya, or else I will sue for custody. Alam mo namang wala kang laban sa korte. Naramdaman ni Mandy ang pagguho ng mundo niya. Ang takot na mawala ang mga anak niya ay mas matindi pa sa anumang sakit na naramdaman niya noon. Handa si Marco na gawin ang lahat, kahit ang sirain sila, para lang makakuha ng pera. At si Brent, kung malalaman ni Brent ang gulo na dala niya, siguradong tatanggalin siya nito sa trabaho. O mas masahol pa, baka kunin din nito ang mga bata para ilayo sa gulo. Wala siyang kakampi.
Mag-isa lang siya. Nanginginig na nag-type siya ng reply. Saan tayo magkikita? Magaspang ang bawat paghinga ni Mandy habang papalapit siya sa coffee shop na tinukoy ni Marco. Ang bawat hakbang ay tila isang paglakad sa patalim. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang banta ni Marco. I will sue for custody. Hindi niya hahayaan. Hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon. Nadatnan niya si Marco na nakaupo sa isang sulok, nakangiti na parang walang anumang problema sa mundo. Para itong isang demonyong nagtatago sa anyo ng isang anghel. So nandito ka pala. Bati nito. Ang boses ay kalmado na nagpapahiwatig ng kontrol. Mabuti naman at naging matalino ka. Umupo si Mandy sa tapat nito. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Ano ang gusto mo? Diretsahan niyang tanong. Nilalakasan ang kanyang loob. Nagkibit balikat si Marco. Simple lang. Pera, marami. Gusto ko ng 5 milyong piso. Iyan ang presyo para tuluyan akong mawala sa buhay mo at sa buhay ng ating mga anak. Napasinghap si Mandy. 5 milyon? Mula saan? Ang kanyang ipon ay sapat lang para sa isang buwan nilang gastusin. Wala akong ganoong kalaking pera, Marco. Halos pabulong niyang sabi. Oh, come on, Mandy. Nagtatrabaho ka sa Alcaraz Holdings. At balita ko, nilalandi mo pa nga ang CEO. Sigurado namang may nakuha ka na riyan, di ba? May halong pang-iinsulto sa boses nito. Umiling si Mandy. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi ganun ang trabaho ko at walang ganoon sa amin ni Sir Brent. Talaga lang ha? Tumawa si Marco. Kung ganoon, bakit hindi ka nalang lumapit sa kanya? Sigurado naman akong bibigyan ka niya. Lalo na't tumigil ito at ngumisi. Lalo na't kamukhang-kamukha niya ang mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Mandy. Alam niya. Alam na rin ni Marco. Hindi ko siya sasabihin. Matigas niyang sabi. Gusto mong pera? Kung kaya kong ibigay, ibibigay ko. Pero huwag na huwag mong idadamay si Brent at ang mga bata. Sila ang lahat sa akin. Sige, sagot ni Marco, tila nag-iisip. Kaya mo ba akong bayaran ng 2 milyon ngayon? Down payment, kumbaga. Maghahanap ako ng paraan, sabi ni Mandy, desperado. Handa siyang gawin ang lahat, kahit magmakaawa sa kalye, para lang maprotektahan ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, tinawagan ni Mandy ang lahat ng kakilala niya. Mga kaibigan, mga dating katrabaho. Nag-imbento siya ng kwento tungkol sa isang emergency para makautang. Ngunit ang pinakamalaking halaga na kanyang nakalap ay 50,000 pesos lamang, malayo sa hinihingi ni Marco. Naupo siya sa sahig ng kanyang apartment, yumakap sa kanyang sarili at humagulgol. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. POV, Brent Alcaraz. Mula nang umalis si Marco sa kanyang opisina, hindi na mapakali si Brent. Ang mga salita ng lalaking iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, lalo na ang pag-angkin nito sa kanyang mga anak. Agad siyang nag-utos sa kanyang team ng private investigators na imbestigahan si Marco Reyes. Hindi lang ang kasalukuyan nito, kundi pati na rin ang lahat ng koneksyon nito kay Mandy. Makalipas ang ilang oras, dumating ang report. May isang thick brown envelope na may detalyadong background check. Binuksan niya ito at binasa ang bawat pahina. Marco Reyes, dating kasintahan ni Mandy Flores, may kasaysayan ng pangingikil, sugalero, may maraming utang, at ang pinakamasakit na bahagi, ang buong detalye ng pagkakahiwalay nila ni Mandy, 5 taon na ang nakalipas. Kung paano siya saktan, insultuhin, at ipahiya sa publiko ng pamilya ni Marco dahil sa kanyang estado sa buhay. Naramdaman ni Brent ang matinding galit na kumulo sa loob niya. Hindi lang dahil sa ginawa nito kay Mandy, kundi dahil din sa pagpapahirap nito sa kanya ngayon. At pagkatapos, isang larawan. Isang blurred na larawan ni Marco at Mandy na nag-uusap sa isang coffee shop. Kasama ang report na detalyado ang lahat ng pinag-usapan nila.
Nanlaki ang mga mata ni Brent nang mabasa niya ang usapan tungkol sa pera at sa banta sa custody ng mga bata. Nagulantang siya. Ito pala ang dahilan kung bakit biglang nag-iba ang trato ni Mandy sa kanya. Dahil natatakot ito, narinig niya ang pagring ng telepono. Kinuha niya ito. Si George ang kanyang abogado. "Sir, may importante lang po akong sasabihin. Napansin ko sa contract ni Miss Flores na may substantial penalty clause for breach of contract amounting to 1 million pesos. Is that correct?" "Yes, George, why?" "Well, I just received a call from a lawyer representing a certain Mr. Marco Reyes. He's claiming to be the father of Miss Flores's children and is threatening to sue for custody. He also mentioned that Miss Flores is trying to borrow money from friends, a significant amount, and that she might be trying to breach her contract with the company." Napayak na lang si Brent. Ang kanyang plano para manatili si Mandy sa tabi niya ay nagbalik sa kanya na parang isang bumerang. Dahil sa kontratang iyon, mas lalo lang siyang napipilitang manahimik. Tumawag siya sa cellphone ni Mandy. Paulit-ulit. Pero walang sumasagot. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi na siya mag-iisip pa. Kailangan niyang hanapin si Mandy. Habang nagmamaneho siya, patuloy na nagring ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang ina. Hindi niya ito sinagot. At pagkatapos, isang tawag mula kay Katrina. Wala siyang pakialam sa kanila. Ang tanging mahalaga ngayon ay si Mandy. Nang makarating siya sa eskinita na kung saan niya huling nakita si Mandy at ang mga bata, nakita niya ito. Nakaupo sa isang madilim na sulok, nakayakap sa sarili. Umiiyak. Hindi pa siya nakakalapit nang marinig niya ang tinig ni Mandy. May kausap ito sa telepono. "Hindi ko talaga kaya, Ana. Ang laki ng hinihingi niya. At baka kunin niya ang mga bata." Sumandal si Brent sa pader. Ang puso ay nadudurog. Nakita niya ang lahat ng sakit, lahat ng takot, na matagal nang itinago ni Mandy. Nilapitan niya ito. Umupo siya sa tabi nito. Hindi nagsasalita. Napaangat ng tingin si Mandy. Ang mga mata ay namumula. "Sir Brent, anong ginagawa niyo rito?" Hindi niya sinagot ang tanong nito. Sa halip, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang brown envelope. "Mandy," sabi niya. Ang boses ay malumanay. "Alam ko ang lahat. Nandito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Marco Reyes. Ang mga utang niya, ang kasaysayan niya, ang lahat ng ginawa niya sa'yo. Ibinigay niya ang folder kay Mandy. Huwag kang matakot sa kanya. Hindi kanya kayang galawin at kaya kong tulungan ka." Tiningnan siya ni Mandy. Ang mga mata nito ay puno ng pagdududa pero may bahid ng pag-asa. Bakit niyo po ito ginagawa, Sir Brent?" Ang tanong nito ay parang isang punyal na tumusok sa kanyang puso. Dahil ba sa kontrata? O dahil sa kanyang mga anak? Hindi siya sumagot. Nakatitig si Brent kay Mandy na ngayon ay hawak ang folder na naglalaman ng lahat ng katotohanan tungkol kay Marco. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata nito, ang pag-aalinlangan kung bakit niya ito ginagawa. "Mandy," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Ginagawa ko ito dahil karapatan mong malaman ang totoo at karapatan ng mga anak mo na magkaroon ng ama na magmamahal at poprotekta sa kanila." Hindi na niya sinabi ang ako. Hindi pa. Marahan nitong kinuha ang folder. Nagsimula itong magbasa. At habang binabasa nito ang bawat linya, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago. Ang gulat ay napalitan ng galit at pagkatapos ay ng isang matinding sakit. Ang mga alaala ng pagpapahiya sa publiko, ng pagtataksil, lahat ay bumalik. "Salamat," mahina nitong sabi, hindi tumitingin sa kanya. "Pero ako na lang ang bahala rito, Sir Brent." Naiintindihan ni Brent ang ibig sabihin nito. Ayaw pa rin nitong humingi ng tulong. Ayaw pa rin nitong magtiwala. Tumayo siya. "Kung may kailangan ka,
Nandito lang ako. Bago pa man siya makalayo, tumunog ang cellphone niya. Si George. Sir, I have urgent news. Mr. Reyes' lawyer just filed a preliminary injunction. He's asking for a temporary restraining order to prevent Miss Flores from leaving the country with the children, claiming parental alienation. He's also trying to freeze her assets, which isn't much, but it's a legal move. The hearing is set for next week. Nanigas si Brent. Ang buong lakas niya ay tila nawala. Nilalamon na sila ni Marco. Thank you, George, sabi niya. Pinilit na pakalmahin ang kanyang boses. Keep me updated. Kinabukasan, naging impyerno ang opisina. Kumalat ang balita tungkol sa kaso ni Mandy. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, ang mga matay nakatuon sa kanya. Ang mga chismis ay naglipanan na para bang isang sunog sa kagubatan. At ang pinakamasakit, si Marco ang nagkakalat ng mga balita. Sinadya niyang puntahan ang mga news outlet, angkinin ang mga bata, at magpakamartir. POV, Mandy Flores. Mula nang basahin ni Mandy ang folder na ibinigay ni Brent, lalo siyang nanghina. Ang bawat pahina ay nagpapatunay kung gaano siya kahina na noon at kung gaano siya kadaling masaktan. At ngayon kaso. Custody battle. Ang mga salitang yon ay tumatak sa kanyang isipan paulit-ulit. Sinubukan niyang maging matatag, magtrabaho. Ngunit ang bawat tingin, ang bawat bulong, ay dumudurog sa kanya. Hindi lang ang kaso ang pinoproblema niya, kundi pati na rin ang kahihiyan, ang pagiging public enemy, number 1 ng opisina. Isang hapon, habang abala siya sa kanyang desk, isang commotion ang biglang pumutok sa lobby. Nasaan siya? Nasaan ang mga agaw na yan? Boses ni Marco. Napatayo si Mandy. Nakita niyang papalapit si Marco sa kanilang executive floor. Hila-hila ang isang reporter at camera crew. Nakangisi ito. Siya ang babaeng nang iwan sa akin at ngayon ay pinaglalaruan ang CEO niyo. Sigaw ni Marco, itinuro si Mandy. Inangkin niya ang mga anak ko. Hindi niya sinasabi sa akin na may mga anak kami. At ngayon, pinipigilan niya akong maging ama sa mga sarili kong dugo. Ang mga salitang yon ay pumutok na parang bomba. Lahat ng empleyado ay napatingin kay Mandy. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanya. Hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya ay binihisan siya ng apoy. Ang bawat tingin ay tila naguhukay ng libingan. Pagkatapos, isang boses. Stop this nonsense, Marco. Si Brent. Dumating ito, ang kanyang muka ay puno ng galit. Narito na pala ang bida. Tumawa si Marco. Kaya pala ayaw mong ibigay sa akin ang mga anak ko, Mandy. Dahil mayaman na ang bago mong kasintahan, ikaw na talaga ang gold digger. Ang mga akusasyon ay dumurog sa puso ni Mandy. Ang salitang gold digger ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito ang kinatatakutan niya. Ito ang dahilan kung bakit niya itinago ang lahat. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa kanya. Sigaw ni Brent. Lalapitan sana niya si Marco, ngunit hinarangan siya ng mga security guard. Talaga lang, Mr. Alcaraz? Tumawa si Marco. Maging matalino ka. Huwag mong sabihing hindi mo alam na may kambal si Mandy. At huwag mong sabihing hindi mo alam na ikaw ang ama ng mga batang iyon. Ang mga salitang iyon ay nagpabagsak sa lahat ng tao sa paligid. Ang mga reporters ay nag-iingay. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Si Doña Felina, na dumating para sa isang sorpresa, ay nakatayo rin sa likod, nakikinig sa lahat ng nangyayari. Ang kanyang muka ay puting-puti. Naglakad si Doña Felina papunta sa harap. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Tama na yan, Brent. Dismiss her immediately. Now! Umiling si Brent. No, ma. Hindi ko magagawa yan. Anong hindi? Sigaw ni Doña Felina. Hindi mo ba nakikita ang kahihiyang idinudulot ng babaeng iyan? Sa ating pangalan? Sa ating kumpanya? Sa ating pamilya? Naramdaman ni Mandy ang paghina ng kanyang mga tuhod. Ang kahihiyan ay mas matindi pa sa pisikal na sakit. Wala na siyang pagtataguan.
Ang lahat ay nakikita na. Ang lahat ay alam na. Sa sandaling iyon, ang tanging naiisip niya ay ang kanyang mga anak. Hindi niya sila maaaring ilagay sa ganitong sitwasyon. Hindi niya sila maaaring hayaang makita ang kahihiyang ito. Tumalikod siya, ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Tama na po, Sir Brent. Tapos na. Ako na ang aalis. Humarap siya kay Brent. Ang mga matay puno ng pagmamakaawa. Ako po ang magre-resign. Hindi ko na po kaya. Aalis na po ako. Isasama ko ang mga anak ko. Lilisanin ko na ang Maynila. At sa harap ng lahat, kinuha niya ang kanyang bag, tumalikod, at nagsimulang maglakad papalayo. Ang bawat hakbang ay tila 1,000,000 taon. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanya palayo sa pangarap na itinayo niya, palayo sa kanyang mga anak na mahal niya, at palayo sa lalaking na ngayon ay alam na niya ang totoo. Hindi na siya lumingon. Naiwan si Brent na nakatayo roon, nakatingin sa papalayo nitong figura. Pakiramdam niya ay nawala sa kanya ang lahat. Ang babaeng mahal niya at ang kanyang mga anak. Ang lahat ay nawala. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, number ng daycare, sinagot niya ito. Nanginginig ang mga kamay. Sir, si Kai po, nahimatay siya. Isinugod na po namin sa pinakamalapit na ospital. Kailangan namin kayo rito, sir. Nang marinig ni Brent ang mga salitang nahimatay si Kai, ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon, pero sa mas matinding paraan. Hindi na tungkol sa pera o sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kanyang anak, sa sarili niyang dugo. Aling ospital? Sigaw niya sa telepono. Ang boses ay nanginginig. Ibinaba niya ang tawag. Hindi na nag-abalang magpaalam sa kanyang ina o kay Marco. Tumakbo siya palabas ng gusali. Sinalubong ang malakas na buhos ng ulan na biglang bumuhos sa labas. Para itong langit na nakikisimpatiya sa kanyang kalagayan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at minaneho ito ng napakabilis. Sa kanyang isip, tanging ang mukha lang ni Kai ang nakikita niya. Ang seryosong mukha na kamukhang kamukha niya. Anak ko, bulong niya. Ang mga luha ay nagsisimula nang dumaloy sa kanyang mga mata. Humahalo sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Nang makarating siya sa ospital, nakita niya si Mandy. Nakaupo sa waiting area, nanginginig, umiiyak, at nakayakap sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay mugto, ang kanyang buhok ay basa. Hindi na siya nagtanong. Hindi na niya ito pinansin. Ang tanging mahalaga ay si Kai. Nasaan si Kai? Tanong niya. Nilapitan ang nurse's station. Emergency room po, sir. Critical po ang bata. Sagot ng nurse. Napaiyak si Mandy nang marinig iyon. Tumakbo siya papunta sa emergency room, sinundan ni Brent. Nakita nila si Kai. Nakahiga sa kama. Maputla ang muka. At may mga tubo na nakakabit sa kanya. Ang mga doktor at nurse ay abalang-abala. Hindi na nag-isip pa si Brent. Nilapitan niya ang doktor. Doc, anong nangyari? Anong kailangan niyo? Gagawin ko ang lahat. Ang lahat. Nagtinginan ang mga doktor at nurse. Siguro ay hindi sila sanay na makita ang isang CEO na ganito kadesperado. High fever, sir, at malnourished po. Paliwanag ng doktor. Kulang po sa sustansya ang bata. Kailangan po niya ng pahinga at masustansyang pagkain. Hindi niya kinaya ang stress. Nang marinig ni Mandy ang salitang malnourished, lalo siyang humagulgol. Ang pakiramdam ng pagiging isang bigo, ng pagiging isang masamang ina, ay bumalot sa kanya. Mandy, sabi ni Brent, ang kanyang boses ay malumanay. Hindi mo kasalanan. Umiling si Mandy. Kasalanan ko. Hindi ko siya naprotektahan. Hindi ko sila nabigyan ng sapat. Nang mga sandaling iyon, hindi mahalaga ang kanilang nakaraan. Hindi mahalaga ang galit, ang takot o ang mga lihim. Ang tanging mahalaga ay ang kanilang anak. POV, Doña Felina Alcaraz. Mula sa likod ng kanyang sasakyan, kitang-kita ni Doña Felina ang lahat. Sinundan niya si Brent
Nagtataka kung bakit ito biglang umalis sa opisina na parang wala sa sarili. Nakita niya ang pagtakbo nito sa ulan. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. At ngayon, narito siya sa ospital. Nakikita niya si Brent, ang kanyang anak, na nakatayo sa tabi ng isang maliit na bata. Ang bata na kamukhang-kamukha ni Brent. Ang bata na, ayon kay Marco, ay kanyang apo. Nakita niya ang pagbagsak ni Brent sa harap ng doktor. Nakita niya ang pagyakap nito kay Mandy. Hindi na niya pinansin ang ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling damit. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak. Ang kanyang anak na ngayon ay hindi lang isang CEO, kundi isang ama. Isang ama na desperado. Nagsimulang umikot sa kanyang isipan ang lahat. Ang pagmamalaki niya sa kanilang pangalan. Ang paghahanap niya ng perpektong asawa para kay Brent. Ang kanyang pagiging bulag sa tunay na kaligayahan ng kanyang anak. Ang tunay na kaligayahan na ngayon ay nakikita niya sa anyo ng isang maputlang bata. Naalala niya ang kanyang asawa, ang ama ni Brent. Kung paano ito nagsikap para sa kanilang pamilya. Kung paano ito naging masaya sa bawat pagtawa ni Brent. Hindi niya kailanman nakita si Brent na ganito kadesperado, ganito katao. Dahan-dahan, lumabas si Doña Felina mula sa kanyang sasakyan. Naglakad siya papunta sa lobby ng ospital, ang bawat hakbang ay may bigat. Nakita niya si Brent na nakaupo na ngayon sa tabi ni Mandy. Hawak ang mga kamay nito. Hindi na siya galit, hindi na siya nagtatago. Ang tanging nakikita niya ay ang pagmamahal. Nang makalapit siya sa kanila, napaangat ng tingin si Brent. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ng anak niya. Pero hindi na siya ang dating Doña Felina. Nilapitan niya ang kama ni Kai. Tiningnan niya ang bata, ang kanyang apo. Ang kanyang apo na nagdadala ng dugo ng mga Alcaraz. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng bata. Nanginginig. Pagkatapos, tumingin siya kay Mandy. Ang kanyang mga mata ay basa na ngayon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagsisisi. Iha, mahina niyang sabi. Ang boses ay hindi na matinis, kundi puno ng pighati. Patawad. Nang marinig ni Brent ang mga salitang nahimatay si Kai, ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Pero sa mas matinding paraan, hindi na tungkol sa pera o sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kanyang anak, sa sarili niyang dugo. Aling ospital? Sigaw niya sa telepono. Ang boses ay nanginginig. Ibinaba niya ang tawag, hindi na nagabalang magpaalam sa kanyang ina o kay Marco. Tumakbo siya palabas ng gusali. Sinalubong ang malakas na buhos ng ulan na biglang bumuhos sa labas. Para itong langit na nakikisimpatiya sa kanyang kalagayan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at minaneho ito ng napakabilis. Sa kanyang isip, tanging ang mukha lang ni Kai ang nakikita niya. Ang seryosong mukha na kamukhang-kamukha niya. Anak, anak ko, bulong niya. Ang mga luha ay nagsisimula nang dumaloy sa kanyang mga mata, humahalo sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Nang makarating siya sa ospital, nakita niya si Mandy, nakaupo sa waiting area, nanginginig, umiiyak, at nakayakap sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay mugto, ang kanyang buhok ay basa. Hindi na siya nagtanong, hindi na niya ito pinansin. Ang tanging mahalaga ay si Kai. Nasaan si Kai? Tanong niya. Nilapitan ang nurse's station. Emergency room po, sir. Critical po ang bata. Sagot ng nurse. Napaiyak si Mandy nang marinig iyon. Tumakbo siya papunta sa emergency room, sinundan ni Brent. Nakita nila si Kai. Nakahiga sa kama, maputla ang muka, at may mga tubo na nakakabit sa kanya. Ang mga doktor at nurse ay abalang-abala. Hindi na nag-isip pa si Brent. Nilapitan niya ang doktor. Doc, anong nangyari? Anong kailangan niyo? Gagawin ko ang lahat, ang lahat. Nagtinginan ang mga doktor at nurse. Siguro ay hindi sila sanay na makikita ang isang CEO na ganito kadesperado. High fever, sir. At malnourished po.
Paliwanag ng doktor. Kulang po sa sustansya ang bata. Kailangan po niya ng pahinga at masustansyang pagkain. Hindi niya kinaya ang stress. Nang marinig ni Mandy ang salitang malnourished, lalo siyang humagulgol. Ang pakiramdam ng pagiging isang bigo, ng pagiging isang masamang ina, ay bumalot sa kanya. Mandy, sabi ni Brent, ang kanyang boses ay malumanay. Hindi mo kasalanan, umiling si Mandy. Kasalanan ko. Hindi ko siya naprotektahan. Hindi ko sila nabigyan ng sapat. Nang mga sandaling iyon, hindi mahalaga ang kanilang nakaraan. Hindi mahalaga ang galit, ang takot, o ang mga lihim. Ang tanging mahalaga ay ang kanilang anak. Tidaya si basa nandiya ni POV, Doña Felina Alcaraz. Mula sa likod ng kanyang sasakyan, kitang-kita ni Doña Felina ang lahat. Sinundan niya si Brent, nagtataka kung bakit ito biglang umalis sa opisina na parang wala sa sarili. Nakita niya ang pagtakbo nito sa ulan. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. At ngayon, narito siya sa ospital. Nakikita niya si Brent, ang kanyang anak, na nakatayo sa tabi ng isang maliit na bata. Ang bata na kamukhang-kamukha ni Brent. Ang bata na, ayon kay Marco, ay kanyang apo. Nakita niya ang pagbagsak ni Brent sa harap ng doktor. Nakita niya ang pagyakap nito kay Mandy. Hindi na niya pinansin ang ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling damit. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak. Ang kanyang anak na ngayon ay hindi lang isang CEO, kundi isang ama. Isang ama na desperado. Nagsimulang umikot sa kanyang isipan ang lahat. Ang pagmamalaki niya sa kanilang pangalan. Ang paghahanap niya ng perpektong asawa para kay Brent. Ang kanyang pagiging bulag sa tunay na kaligayahan ng kanyang anak. Ang tunay na kaligayahan na ngayon ay nakikita niya sa anyo ng isang maputlang bata. Naalala niya ang kanyang asawa, ang ama ni Brent, kung paano ito nagsikap para sa kanilang pamilya. Kung paano ito naging masaya sa bawat pagtawa ni Brent. Hindi niya kailanman nakita si Brent na ganito kadesperado, ganito katao. Dahan-dahan, lumabas si Doña Felina mula sa kanyang sasakyan. Naglakad siya papunta sa lobby ng ospital. Ang bawat hakbang ay may bigat. Nakita niya si Brent na nakaupo na ngayon sa tabi ni Mandy. Hawak ang mga kamay nito. Hindi na siya galit. Hindi na siya nagtatago. Ang tanging nakikita niya ay ang pagmamahal. Nang makalapit siya sa kanila, napaangat ng tingin si Brent. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ng anak niya. Pero hindi na siya ang dating Doña Felina. Nilapitan niya ang kama ni Kai. Tiningnan niya ang bata, ang kanyang apo. Ang kanyang apo na nagdadala ng dugo ng mga Alcaraz. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng bata. Nanginginig. Pagkatapos, tumingin siya kay Mandy. Ang kanyang mga mata ay basa na ngayon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagsisisi. Iha, mahina niyang sabi. Ang boses ay hindi na matinis, kundi puno ng pighati. Patawad. Ang mga salita ni Doña Felina, Iha, patawad, ay tumagos sa puso ni Mandy na para bang isang mainit na agos. Hindi niya inakala na maririnig niya ang mga salitang iyon mula sa babaeng buong tapang na humamak sa kanya. Ang galit at pagtatampo na matagal niyang kinimkim ay dahan-dahang natunaw, napalitan ng isang emosyon na hindi niya maintindihan, pagkabigla at bahagyang pag-asa. Niyakap niya ang sarili. Hindi niyo po kailangan mag-sorry, ma'am. Halos pabulong niyang sabi. Ang mga luha ay patuloy sa pagdaloy. Ako po ang humihingi ng tawad. Anong ikinaso-sorry mo? Malumanay na tanong ni Doña Felina. Lumapit at umupo sa silyang nasa tabi ni Mandy. Dapat ako. Ako ang bulag. Ako ang mapagmataas. Huminga siya ng malalim. Natakot po ako. Natakot po akong malaman niyo. Natakot po akong baka kunin niyo sa akin ang mga anak ko. Pinunasan ni Brent ang mga luha sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang init ng mga palad nito. Mandy, sabi ni Brent,
Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko sila kukunin sa'yo. Hinding-hindi. Inilahad nito ang kanyang kamay at marahan na hinawakan ang kamay ni Mandy. Patawarin mo ako, Mandy. Patawarin mo ako dahil sa lahat ng sakit na dinanas mo mag-isa. Dapat ay nandoon ako. Dapat ay protektado kita. Naramdaman ni Mandy ang sinseridad sa bawat salita ni Brent. Ang pader na matagal niyang itinayo sa kanyang puso ay nagsisimula ng gumuho. Ang mga alaalang matagal niyang ibinaon ay nagsimulang lumabas. Ang gabi sa bar, ang mga salita ng suporta ni Brent, ang init ng presensya nito. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katotohanan. Nang iwan ako ni Marco, durog na durog po ako. Iniwan niya ako sa harap ng pamilya at kaibigan niya. Sinabi niyang wala akong kwenta, na isang hampas lupa lang ako na hindi karapat-dapat sa kanya. At nang malaman kong buntis ako, mas lalo akong natakot. Napapikit siya. Ang mga luha ay patuloy sa pagdaloy. Hindi ko kayo mahanap. Wala akong ideya kung sino kayo. At natakot akong, baka katulad kayo ni Marco. Baka isipin niyo lang na gusto ko lang ang pera niyo. Mas pinili ko na lang na mag-isa. Mas pinili kong masaktan mag-isa kaysa masaktan ulit. Mahigpit na hinawakan ni Brent ang kanyang kamay. Hindi ako katulad niya, Mandy. Hinding-hindi. Pinakinggan ni Doña Felina ang bawat salita ni Mandy. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga salita ni Mandy. Ang kanyang pagiging mapagmataas, ang kanyang paghuhusga. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Doña Felina, isang tawag mula sa isang pinsan. Felina, ano ba ang balitang ito? Ang anak mo? At ang sekretary niya? At may mga apo ka pa daw na mga illegitimate? Ang boses sa kabilang linya ay may halong chismis at panghuhusga. Tiningnan ni Doña Felina ang kanyang mga apo na mahimbing na natutulog. Tiningnan niya si Mandy. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng sakit. Tiningnan niya si Brent na nakatingin sa kanya na puno ng pag-asa. Humugot si Doña Felina ng malalim na hininga. "Listen to me, Amelia," sabi niya. Ang boses ay muling naging matalas at puno ng awtoridad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na para manghusga, kundi para magprotekta. First, si Mandy Flores ay hindi lamang isang secretary. Siya ang ina ng aking mga apo, at ang mga apo ko ay hindi illegitimate. Sila ang mga pinakamahalagang miyembro ng pamilya Alcaraz ngayon. Nagulat ang kanyang pinsan sa kabilang linya. Pangalawa, patuloy ni Doña Felina, ang kanyang boses ay mas naging matigas pa. Kung may balak ka pang magkalat ng chismis o manghusga sa pamilya ko, huwag mo nang asahan na makakatapak ka pa sa kahit anong ari-arian ng Alcaraz. Naintindihan mo? Nabasag ang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ang pagbaba ng telepono. Nagulat si Mandy sa sinabi ni Doña Felina. Ganito ba talaga ang pagbabago ng isang tao? Ngumiti si Doña Felina kay Mandy, isang ngangiting totoo at puno ng pagmamahal. Patawarin mo ako, iha. Ang aking kayabangan ay halos nagkakahalaga na sa akin ng aking mga apo. Ang mga batang ito, sila ang tunay na kayamanan ng aming pamilya, hindi ang pera. Hindi napigilan ni Mandy ang kanyang sarili. Niyakap niya si Doña Felina, isang yakap na puno ng pagpapatawad at pag-unawa. POV Brent Alcaraz. Pinagmamasdan ni Brent ang eksena sa harap niya. Ang kanyang ina, na matagal nang matigas ang puso, ay ngayon ay umiiyak habang niyayakap si Mandy. Ang sakit na matagal nang namayani sa kanilang pamilya ay tila natunaw sa init ng yakap na yon. Ang kanyang puso ay napuno ng pasasalamat. Salamat sa kanyang ina, salamat kay Mandy, at salamat sa kanyang mga anak. Nang bumitiw sila sa yakap, tumingin sa kanya ang kanyang ina. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko nakita ang halaga ni Mandy.
Hindi ko nakita ang tunay na pag-ibig sa harap ko. Okay lang po, Ma, sabi ni Brent. Ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon bilang isang pamilya. Niyakap niya ang kanyang ina. Kahit nasa ospital sila, kahit nasa critical pa ring kalagayan si Kai, pakiramdam ni Brent ay ngayon lang siya naging buo. Ngayon lang niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang pamilya na binuo mula sa mga lihim, sa mga sakit, at sa mga hindi pagkakaunawaan. Pero ngayon, nakatayo sila. Magkasama. Nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto, si Katrina, nakatayo ito roon. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at inggit. Hindi ito nakakaalam sa anumang nangyari. Brent, darling, ano bang ginagawa mo rito? At bakit kasama mo pa rin ang babaeng ito? Tumingin si Brent sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig. Katrina, umuwi ka na. Walang kaibigan ang nag-imbita sa'yo rito. Pero Brent, tayo na ang magpapakasal, sabi ni Katrina, desperado. Ngunit bago pa man makasagot si Brent, nagsalita si Doña Felina. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Katrina, ang kasalang yan ay matagal nang wala. Sa oras na lumabas ka rito at magsimulang magkalat ng kahit anong basura tungkol sa aking mga apo, sisiguraduhin kong wala ng kumpanyang gustong makipag-ugnayan sa inyong pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Hindi ito makapaniwala. Ang mga apo ko, patuloy ni Doña Felina, malakas at malinaw. Sila ang magiging tagapagmana ng Alcaraz Holdings, hindi ang sino man na may kasamang inggit at kayabangan. Tumalikod si Katrina, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Naglakad ito palabas ng kwarto, ang kanyang mga yabag ay nagdudulot ng ingay. Sa wakas, kapayapaan. Tiningnan ni Brent si Mandy at ngumiti. Isang ngiting totoo, isang ngiting puno ng pag-asa. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng drama sa ospital, nakaupo si Brent sa tabi ng kama ni Kai, pinagmamasdan ng kanyang anak na mahimbing nang natutulog. Ang lagnat nito ay bumaba na at ang kulay sa kanyang mukha ay dahan-dahang bumabalik. Hindi niya mapigilang hawakan ang maliit na kamay nito. Puno ng pagmamahal na ngayon lang niya naramdaman ng ganito kalakas. Sa tabi niya, si Mandy ay nakatulog na rin. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Doña Felina. Ang kanyang ina, ang babaeng buong buhay niya, ay tila isang pader. Ngayon ay umiiyak habang pinagmamasdan ang kanyang apo. Naramdaman ni Brent ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ito ang pamilya. Hindi ang kayamanan, hindi ang pangalan, kundi ang mga taong ito na handa niyang ipaglaban. Kinabukasan, lumabas na si Kai sa ospital. Sumama si Doña Felina sa kanila pauwi sa apartment ni Mandy. Hindi na ito ang dating mapagmataas na Doña Felina. Ngayon, isa na itong lola na puno ng pagmamahal sa kanyang mga apo. Kailangang masustansya ang mga pagkain nyo, sabi nito habang binubuksan ang ref ni Mandy. Dapat ay may kasamang gatas, prutas at gulay. Hindi ito sapat. Napakunot ang noo ni Mandy. Ma'am, ayos na po. May bibili na lang po ako mamaya. Hindi. Madiin na sabi ni Doña Felina. Araw-araw, may magde-deliver ng pagkain dito. Special meal plan para sa mga apo ko. At hindi ako tatanggap ng hindi. Napangiti si Brent. Ito ang kanyang ina. Nagbago man, nanatili pa rin ang kanyang pagiging desidido. Pag-alis ni Doña Felina, lumapit si Brent kay Mandy. About Marco, panimula niya. Ako na ang bahala sa kanya. Matigas na sabi ni Mandy. Hindi ko nahahayaang takutin niya kami. Alam ko, sabi ni Brent. Pero mas maganda kung kami ang haharap sa kanya. Legal, para wala na siyang magawa. Tiningnan siya ni Mandy. Ang mga mata nito ay puno ng pagdududa. Baka masira lang ang pangalan ng kumpanya niyo. Wala akong pakialam sa pangalan ng kumpanya, madiin na sabi ni Brent. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang protektahan kayo. Kayo ni Kai at Kiko. Kayo ang pamilya ko.
Niyakap niya si Mandy, isang yakap na puno ng pag-asa at pangako. Kinabukasan, sinimulan ni Brent ang kanyang plano. Gamit ang lahat ng ebidensya na nakalap ng kanyang private investigators tungkol sa mga utang at pangingikil ni Marco, naglabas siya ng temporary restraining order laban dito. Bawal itong lumapit sa pamilya Flores Alcaraz. At kasabay nito, nagsampa siya ng kaso para sa pang-iinsulto at pangingikil. Ginawa niya itong public. Isiniwalat niya sa media ang lahat ng kasamaan ni Marco at ang katotohanan na siya ang tunay na ama ng mga bata. Nagulantang ang buong syudad. Subalit salungat sa kanyang inaasahan, hindi naging masama ang reaksyon ng publiko. Sa halip, nakuha ni Brent ang simpatya ng marami. Ang kwento ng pag-ibig at pagpapamilya ay mas nakuha ang atensyon ng publiko kaysa sa iskandalo. Ang mga tao ay humanga sa katapangan ni Brent na ipaglaban ang kanyang pamilya. Humanga sila sa katatagan ni Mandy na mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang mga anak. At si Katrina, sinubukan pa rin nitong magkalat ng masamang balita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito pinansin ng publiko. Sa halip, nakuha nito ang galit ng marami. Isang linggo makalipas, binisita ni Doña Felina ang pamilya Sandoval. Hindi upang makipag-ayos, kundi upang ipahayag ang pagputol ng lahat ng ugnayan ng Alcaraz Holdings sa kanila. Ang karangalan ay mas mahalaga kaysa sa pera, sabi ni Doña Felina sa mga magulang ni Katrina. At ang pamilya ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Ang pamilya ko ay binuo ko na at walang sino man ang makakasira dito. Di bumalik si Mandy sa trabaho. Ngunit ngayon, iba na ang pakikitungo sa kanya ng mga empleyado. Ngayon, tiningnan na siya ng may paghanga at respeto. Hindi na siya ang temporary secretary o ang gold digger. Siya si Mandy Flores, ang ina ng mga apo ni Doña Felina at ang babaeng pinaglalaban ng CEO. Sa kanyang desk, nakita niya ang isang maliit na vase ng sariwang bulaklak. At sa tabi nito, isang card. Para sa pinakamalakas na ina na kilala ko. Nagmamahal, Brent. Napangiti si Mandy. Ang sakit at takot ay dahan-dahang nawawala. Napalitan ng pag-asa. Isang gabi, habang nagdi-dinner sila ni Brent at nang kambal sa bahay ni Mandy, tiningnan niya si Brent. Sir Brent, panimula niya. Please, Mandy. Brent na lang, sabi nito, nakangiti. Brent, pagtatama niya sa sarili, pakiramdam ay kakaiba. Salamat. Salamat sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Hinawakan ni Brent ang kanyang kamay. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ginagawa ko lang ang tama. At gusto kong tanungin ka, kung may plano ka bang umalis sa Maynila kasama ang mga bata. Napabuntong hininga si Mandy. Hindi ko na po alam. Ang tanging gusto ko lang ay ang katahimikan at kapayapaan para sa mga anak ko. Tumingin si Brent sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Paano kung sabihin kong kaya kitang bigyan ng kapayapaan, na kaya kitang bigyan ng isang pamilya na buo? Isang pamilya na hindi ka na kailanman magiging mag-isa. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ni Mandy. Ang takot na masaktan ulit. Hindi ko kayo bibigyan ng pressure, Mandy, sabi ni Brent. Pero gusto kong malaman mo, mahal ko kayo. Ikaw at sina Kai at Kiko. At handa akong gawin ang lahat para maging karapat-dapat ako sa inyo. Niyakap ni Mandy si Brent. Ito ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang sarap naman ng luto ni Mama. Biglang sigaw ni Kiko na nasa tabi nila. Gusto ko po araw-araw nakasama si Papa. Natawa si Brent. Gusto ko rin araw-araw nakasama kayo. Tiningnan niya si Mandy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap. Mandy, may gusto akong imbitahan ka sa isang picnic ngayong weekend. Tayong 4 lang, bilang isang pamilya. Napangiti si Mandy. Isang nangiting totoo. Isang nangiting puno ng pag-asa. Ang kalangitan sa hapon ay parang isang malaking ipinintang obra.
na may mga guhit ng kahel, rosas at lila na sumasalamin sa kumikinang na lawa. Ang malinaw na tawanan ni Kai at Kiko ay sumama sa kaluskos ng hangin sa mga puno na bumubuo ng isang mapayapang simponya na hindi inakala ni Mandy na mararanasan niya. Ang picnic ngayon ay hindi enggrande gaya ng ginagawa ng mga alta sosyedad, ngunit ito ay mas mainit at mas totoo kaysa sa anumang magarbo na salo-salo. Tanging ang kanilang pamilya, 4 sila, at isang simpleng basket ng pagkain. Nakaupo si Mandy sa picnic mat, pinagmamasdan ng 2 anak na lalaki na masayang hinahabol ang isang paru-paro malapit sa baybayin ng lawa. Nakaupo si Brent sa tabi niya. Ang kanyang kamay ay mahinang dumampi sa kanya. Isang magaan na haplos na sapat upang maghatid ng init at kapayapaan. Siya ay naging ganap na ibang tao. Wala na ang pag-aalinlangan o ang malungkot na tingin dahil sa pressure ng pamilya. Sa halip ay ang katatagan ng isang asawa, isang ama, at ang ningning ng kaligayahan sa kanyang mga mata tuwing tinitingnan niya si Mandy at ang kanilang mga anak. Naalala mo pa ba, Mandy? Simula ni Brent, ang kanyang boses ay malalim at mainit. Ang gabing umuulan noon, umupo ako sa bar na yon, nais lang makahanap ng kaunting kapayapaan. Tumango si Mandy. Ang alaala ng gabing iyon ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Ako rin, akala ko nawala na ang lahat sa akin. Nagkita tayo sa pinakamadilim na gabi. Sabi niya, bahagyang hinigpitan ang kanyang kamay. At ngayon, magkasama nating natagpuan ang liwanag. Tumakbo sina Kai at Kiko pabalik, ang kanilang maliliit na kamay ay nakalahad. Bawat isa ay may hawak na bilog na damo na minadaling hinabi. Mama, Papa, ang mga singsing ninyo. Sigaw ni Kai, ang kanyang mukha ay may bahid ng lupa ngunit maliwanag. Bumulong si Kiko, tila ipinagmamalaki. Si Kai at ako ang naghabi niyan. Tiningnan ni Mandy ang 2 simpleng singsing ng damo na naglalaman ng labis na pagmamahal. Ang kanyang puso ay tila kumirot sa emosyon. Sasabihin sana niya ang isang bagay. Nang dahan-dahang binitiwan ni Brent ang kanyang kamay, dahan-dahan siyang lumuhod, nakaharap sa kanya. Nagulat si Mandy. Tila nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Ang makinang nakalangitan sa paglubog ng araw ay biglang naging perpektong background para sa sandaling ito. Sina Kai at Kiko, na napansin ang pagiging seryoso sa kilos ni Brent, ay tahimik na nakatayo sa tabi. Malaki ang mata na nakatingin sa kanilang ama. Inilahad ni Brent ang 2 singsing ng damo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at sinseridad. Mandy Flores. Nagsimula siya. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses, ngunit puno ng determinasyon. Alam kong nagkaroon tayo ng magulong simula. Puno ng mga hindi pagkakaunawaan at maging ng sakit. Ngunit binigyan mo ako ng pinakamahalagang bagay sa buhay na ito, sina Kai at Kiko, at itinuro mo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig, katatagan, at lakas ng loob na harapin ang lahat.